Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng News 5. Title, Palpak na Proyekto. Tinabla ni Senator Ping Lacson ang pahayag ni DPWH Secretary Manuel Bunuan na isolated case ang nabistong ghost project sa Bulacan. Sa interview kay Lacson sa programang Ted Filon at DG Chacha, sinabi ng senador na hindi lang sa Bulacan may nangyayaring irregularidad sa flood control projects. Ito yung mabigat na pahayag ng senador. Pag sinabi mong isolated case, defense mechanism na naman yan. Ibig sabihin, take note, ibig sabihin, walang planong magsagawa ng malawakang investigasyon. Wow! I totally agree with Senator Lacson. Kasi magwa 1 month na mula nung nagsona ang Pangulo, wala pa rin klaro kung sino ang mag-iimbestiga. Noong una, nagsabi ang Pangulo na hindi DPWH ang mag-imbestiga. Sinabi niya yan eh. Ngayon, sa isang interview, sinabi ni DPWH Secretary, yung panawagan na siya ay mag-resign, sabi niya, wala siyang planong mag-resign kasi sa pag-uusap nila ng Pangulo ay ituloy ng DPWH ang ginagawang investigasyon. So, wala na pala tayong maasahan na independent body investigation. Sila rin ang mag-imbestiga. DPWH lang mag-imbestiga. Sa tingin nyo, makakaasa ba tayo ng magandang resulta ng investigasyon kung sila ang mag-imbestiga? Kasamahan nila yung iniimbestigahan nila eh. I'm sorry sa inyo, ako, opinion ko lang ito, hindi maganda na ipaubayan na lang natin sa DPWH ang mag-imbestiga. In the same manner, sa Kongreso, may nasasangkot ng mangilang-ilang kongresista sa flood control anomaly na ito. Naniniwala ko, may mga matitino pa rin kongresista dyan at wala silang kinalaman sa flood control scam na ito. Kaya lang, panawagan ng karamihan, hindi maganda na ang Kamara mag-imbestiga nito. Kaya pati si Congresswoman Laila de Lima nag-object na siya sa approved resolution ng Kamara na magsasagawa na ng investigasyon ang Kamara. TRICOM, tawag nila dyan. So, in the same manner, ito, DPWH na nag-iimbestiga sa mismong kasamahan nila. Umaasa ako, I don't know sa inyo, na ang presidente magkaroon ng tunay na investigasyon yung galing sa labas ang mag-imbestiga. Okay, mas maganda pa yung COA, yung fraud audit na ginagawa. May maasahan tayo ng konti dyan. Kasi itong audit pala, 3 klase ng audit. Regular audit, special audit, pinakamatindi, fraud. Fraud, yung talagang kailangan na. So yun, ang mga kalokohan sa Bulacan, nagkakaroon na ng fraud audit. Kaya lang, kung ang ginagawa ng DPWH Secretary, iniimbestigahan nila ang sarili nilang tao, wag na lang.
Wala tayong maasahan. So, isolated case lang. Nabasa ko rin yan sa isang article. Isolated case lang, Bulacan lang ang mayroong first district. Ang may anomalya lang daw, first district engineering office ng DPWH lang may anomalya, isolated lang. Kaya ang ginawa ng secretary, nirelieve niya na lahat o nilagay na sa floating status. O yun na. Maligaya na sila doon. Tapos, pinagpapaliwanag daw nila yung mga sangkot na DPWH officials, given 3 days. Pag hindi daw satisfied ang explanation nila, ayun, sasampahan na nila ng kaso. Okay. Sige. Tignan natin, bigyan natin ng tsansa for the benefit of the doubt. 3 days from now, kung ano ang update. Kasi klaro mismo na ang presidente salamat sa mga nagsusumbong. Epektibo yung apps na ibinigay ng Pangulo, yung isumbong sa Pangulo. So yung mga may nalalaman dyan, please lang, makialam po tayo. Dahil sarili nating pera ito, pinaghirapan, taxpayers money, kaya magsumbong kayo sa Pangulo. Kaya yun, nagpuntang Pangulo sa Baliwag, Bulacan, doon nagalit na siya dahil not a single work is done. Kaya lang, malala natin 2024, yun yung ipinagmalaki niya. May natapos na tayo na 5,500 flood control projects at marami pang ibang ginagawa. Nung napak-check ng Katrina, nasaan ang mga flood control projects? Sabi niya, nandyan, na-overwhelm lang. O ngayon, umaamin na, guni-guni, palpak, umaamin na ang Pangulo. So, salamat, Senator Ping Lacson. Biyaya kayo ng taong bayan. Sana ipagpatuloy nyo ang inyong ginagawang mga expose. Dahil kayo na lang po ang pag-asa namin, kayo po sa Senado. Para malaman sino yung mga nagkasala at sana makasuhan at sana may mapreso. Kagaya ni Napoles. Balita kanina, 7.5 million lang yung PDAP o pork barrel na pinakialaman ni Napoles. 55 years in prison ang desisyon sa kanya, hinatol ng Sandigan Bayan. Sana itong mga contractors, DPWH officials at ang mga politiko na nasasangkot dito makasuhan at maparusahan din sila. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan.